Itong sinabi ni Manila Representative Benny Abante, malabo daw umusad yung unang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahit pa ito'y ideklarang sufficient in form. Aniya, karamihan sa mga aligasyon sa reklamo ni Attorney Andre De Jesus ay nakabatay lamang daw sa hearsay at balita, walang personal na kaalaman at walang otentikong ebidensya. Sa pagdinig ng House Committee on Justice, iginiit ng mga mambabatas mula sa mayorya at minorya na legal ang pag-aresto at pag-turnover kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC at hindi ito maituturing na batayan ng impeachment. Binatikos din ng mga aligasyon ukol sa unprogrammed funds at personal na issue ng Pangulo dahil kulang daw umano ito sa tiyak na facts at ebidensya. Dahil dito lumalakas yung pananaw ng komite na parang insufficient in substance na yung reklamo na magre-resulta sa posibleng pagbasura nito. Ano po ang inyong komento sa isyong ito, Attorney Sal? Gaya po ng sinabi natin ng mga nakaraang araw, yung impeachment complaint kay Presidente Marcos Jr., walang patutunguhan yan. Knockout yan, dead on arrival na nga yan eh. Kunyari na lang yung mga yan. Kaya yan ay may sustansya sa forma o wala. Ganun pa rin ang mangyayari niyan. Hindi dismiss yan. Kung hindi sa Committee on Justice, matatalo yan sa plenaryo. Yan ang mangyayari niyan. Walang mangyayari. Sigurado, pupusta ko sila. Ayan. Ito naman kaugnay sa impeachment naman po ni Vice President Sara Duterte. Handa umanong ibunyag ni Vice President Sara Duterte ang tunay na pagkakakilanlan ng Mary Grace Piato sakaling ituloy ng Senado itong impeachment trial laban sa kanya ayon sa kanyang legal team. Sinabi ni Attorney Michael Poa na ang impeachment ang tamang forum para ilahad ang mga impormasyong may kinalaman sa confidential funds ng Office of the Vice President na hindi maaring basta isiwalat dahil sa umiiral na mga batas. Ang alias na Mary Grace Piatos ay naging kontrobersyal matapos nga mapansin ng mga mambabatas na ito umano sa na nakakatanggap ng pinakamalaking bahagi ng 125 million pesos confidential funds noong 2022. Ito'y batay sa mga resibong isinumite sa Commission on Audit. Itinanggi ng kampo ni VP Sara ang paratang ng katiwalian at sinabing matagal na silang naghahanda para sa posibleng full-blown impeachment trial at mag-iisang taon na din, Attorney Sal, ang na planong or actually in fact meron na talagang nagsampa ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. So, regarding this, Attorney Sal, makakatulong ba yung paglilinaw ng issue sa regarding itong alias na Mary Grace Piatos sa impeachment trial ni VP Sara? Kung matutuloy man ang impeachment trial sa Senado, unang-una, yan pong confidential funds, kaya nga tinawag na confidential yan. Para wag mong ilahad sa publiko, ilantad ang mga pinagbibigyan mo niyan kasi nga binibigay yan sa mga nagtraidor sa kalaban ng mga estado. Doon ka sa kanila humingi ng impormasyon para mo malaman ang plano nila, anong gagawin nila, sino ang mga involved para mahuli ang mga yan. Kaya hindi po pwedeng sabihin kung sino yung mga informant ng mga ito. Kasi nga, manganganib ang buhay ng informant at ng mga pamilya nito. Kaya talagang hindi dapat. Unang-una, yung confidential funds ay para sa mga kalaban ng Estado. Yun ay gugugulin mo para makakuha ka ng impormasyon doon sa mga kalaban mo. At ang gagalingan ng impormasyon ay doon din sa mga kalaban mo na nagtaksil sa kanila. Nabili sila, madalit sabi, para malaman mo ang mga plano nila laban sa Estado, kung sino mga involved dito, sino mga kakutsaba nila sa loob ng gobyerno. Yan po ang talagang layunin ng confidential funds. Kaya hindi dapat pwedeng ibunyag kung sino binigyan mo yan sapagkat yung mga informant, manganganib ang buhay at manganganib din ang buhay ng mga miyembro ng pamilya. At pag yan ay nawala ng informant mo, di maghahanap ka na naman ng ibang informant. However, kung matuloy man yung impeachment trial sa Senado ni Inday Sara,
At kung kinakailangan ibunyag para lang to satisfy the ignorance of the people, pwede niya naman sabihin yun in confidence, in closed door session. Pwede niyang isulat lang yan para makita lang ng mga dapat makakita. Para manatili ang lihim ng paggastos ng pera ng bayan para sa kapakanan. Ang problema ng mga ito, yung mga nagdidemanda, interesado sila sa maliit na halagang 125 million pesos. Kung ikukumpara mo doon sa bilyong-bilyong pinagnanakaw nila, ninanakaw. Hindi po ba? Lahat ng investigasyon lumalabas ninakaw ng mga miyembro ng Kongreso, kasama ng mga sapakat, sa DPWH, mga kontraktor. Yan ang maliwanag. Bilyon-bilyon yun, ha? Doon kayo mag-concentrate at ipakulong nyo. Usigin nyo yung mga kasama nyo, yung mga matitino pa dyan. Iusigin nyo rin ang mga nasa executive department na nagipagsabuatan. At hindi yung nagko-concentrate kayo sa 125 million na ginastos para sa interes at kaayusan katahimikan ng bayan.